Tuloy ang fluvial procession at iba pang aktibidad para sa Sinulog 2026 ngayong weekend sa Cebu City sa gitna ng banta ng Bagyong Ada. Nakaalerto ang mga otoridad sa Cebu. May ilang pagbabago rin silang ipatutupad sa fluvial procession para makaiwas sa aksidente. Live mula sa Cebu City, may unang balita si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Susan, maulan man itong umaga ng ika-9 na araw ng Novena Mass para sa kapistahan ng Senyor Santo Niño, pero hindi ito alintana ng mga deboto dahil abot hanggang labas pa rin dito sa Basilica Minore del Santo Niño ang mga nagsisimba. At bukas nga gagawin ng mga iba pa mga religious activities at isa na nito ang fluvial procession. Nakaalerto ang mga otoridad sa Cebu City para sa Bagyong Ada at pagdiriwang ng Sinulog Festival ngayong weekend. Ayon kay Coast Guard Central Cebu Commander Captain Jerome Luzada, tuloy ang fluvial procession bukas Sabado kasabay ng pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño. Sa pagpupulong daw nila sa Pag-asa Visayas, hindi raw gaanong apektado ng Bagyong Ada ang Cebu. Naay mga gamay lang gustiness or winds, and then yung mga alon sad, mga waves, medyo ubos naman sad. Manageable siya, considerable siya, not warranting cancellation or anything when it comes to sea travel. Sa taong ito, umakyat ang bilang ng mga sasakyang pandagat na lalahok sa fluvial procession. Batay sa tala ng Coast Guard, may 136 na barko at 256 na motor bangka ang nakarehistro para sa aktibidad. Mas mataas ito kumpara sa 329 na sasakyang pandagat na nagparehistro noong 2025 fluvial procession. Para naman maiwasan ang anumang aksidente katulad ng banggaan ng mga motorbangka na naghahabol sa galyon, napagkasunduan ngayong taon na hindi na papayagang makapasok sa Mactan Channel ang mga motorbangka para makasabay sa galyon sa paglalayag nito. Maghihintay na lang sila sa bahagi ng karagatan malapit sa South Road Properties para masilayan ang pagdating ng galyon kung saan nakasakay ang mga banal na larawan ng Senyor Santo Niño, Mahal na Birhen ng Guadalupe at San Jose. Strictly allowing lang katong mga na-registered lang na motorbangka, no? So for those who have plans na katong wala maka-register to join, we have given a directive na if ever there are watercrafts or motorbangkas that will join without proper authority, we'll be issuing violations to these bangkas, and they will be paying penalties. Wala muna ang mga barko na papayagang makapaglayag at makadaong sa mga port area ng Cebu City simula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 9 ng umaga. Ngayong Sabado, January 17. Susan, paalala ng Coast Guard sa mga sasama sa fluvial procession na sumunod lang sa mga patakaran upang masiguro ang mapayapa, masaya at matagumpay na pagdaraos ng 2026 fluvial procession. Pitsenyor sa inyo, Susan. Maraming salamat, Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.